Magandang araw po mga ka-mekaniko, mga kapwa ko po. So ito po, may nakapokus po ko ngayon na alternator or sa mga matandang mekaniko, lalong-lalo na sa ibang bansa, kung tawagin po ito ay generator. Generator po ng sasakyan. Ito po ay alternator ng Hyundai Accent na gagawin ko po at i-share ko sa inyo kung ano po ang sira nito. So bago po tayo ito ay konting sharing lang po bago po tayo magkalas ng alternator. So una po nating gawin, tanggalin po muna natin yung isang linya ng battery. Alin doon sa dalawa, positive or negative. So para hindi po tayo magkaroon ng problema sa pagtatanggal natin ito. Kasi may mga kuryente po itong mga nakakabit po rito. So ang isi-share ko po sa inyo, paano po ba natin malalaman na itong alternator hindi na po siya nagpa-function o gumagana? Kasi para po sa kaalaman ng lahat, ito pong alternator, ang trabaho po nito talaga sa makina, magbigay po siya ng kuryente. So hindi po siya nangangailangan ng kuryente, kaya nga itong pulling to, nakakabit po to sa pulley ng makina. Sa pinaka camshaft yung umiikot po. So nagpo-produce po siya ng kuryente, kaya alternator po tawag sa kanya or generator. So paano po nating malalaman kung ito po ay sira, hindi na pong nagpa-function itong ating alternator? Ang pinaka-most po na basic, yung tinatanggal po yung isang linya nung battery doon po sa negative. Pag tinanggal mo po yun, habang umaandar po, start nyo po muna. Pag tinanggal nyo po at yung po ay namatay, so ibig sabihin, walang kuryente na ipiniproduce nitong alternator. Kasi ano po to, nagpo-produce ng kuryente. Siya po yung nagbibigay ng kuryente papunta sa battery. So, kung nakukuha nyo po, naunawaan nyo, siya po yung nagbibigay ng kuryente dun sa mga pangangailangan, katulad ng ilaw, ng busina, kung ang inyong bintana ay power window. Yan po, yung mga light dun sa mga dashboard nyo, yung aircon nyo po. Siya po yung nagbibigay. So ano po ba ang trabaho ng battery? So ang battery po pinag-iimbakan lang po yan ng kuryente. Kumbaga siya po yung sumasalo. Kaya itong alternator, meron po itong tinatawag na regulator. Nire-regulate niya po. So pag puno na yung pag puno na yung battery, full na, so magi-stop na po siyang mag-supply dun sa battery. So ano ang function ng battery? Kapag nag-i-start tayo ng makina, doon po kumukuha ang starter para malaman po natin ang starter ng power dun sa battery. Kinakailangan po, pag ito po sinusukat natin, pag tumatakbo po yung ating sasakyan, pag sinusukat po natin ang battery, kinakailangan dun sa ating voltmeter na DC DC. Naka po tayo, yung nabnungan natin nasa DC 50 volt dahil wala namang 20 volt 50 volt po natin yung kanyang pinaka arrow do sa 50. So magre-reading po yan ng 13.5 or 14.5 volt DC. So pagka ito po ay hindi nag-reading ng ganon, sira na po itong alternator natin. Kasi kinakailangan mataas po yung reading niya. Doon sa pag ito'y buhay.
So pagka halimbawa, doon tayo sumukat sa battery at hindi na po tumatakbo yung sasakyan. So, ang makikita lang natin doon sa ating tester o yung pangsukat natin ng voltahe, 12.5 lang po makukuha natin. Hindi na po siya po pwedeng bumaba doon dahil pag bumaba po ang voltahe ng battery doon sa, halimbawa sabihin natin 11.95, hindi po pwede yun. O 11.5, hindi na po kayang paandarin yung inyong sasakyan. So, ito ngayon, isinare ko lang sa inyo kung ano ang trabaho nitong alternator. Ang trabaho po niya ay magbigay ng kuryente sa buong makina o sa buong sasakyan kung ano ang iyong gagawin. Kung ikaw ay mag-hazard, kung ikaw ay magbubukas ka ng aircon, so siya po yung nagsusupply ng kuryente. Hindi po siya nangangailangan ng kuryente. Siya po hindi po ito katulad ng starter na bago po siya mapatakbo kailangan niyang ng kuryente na 12.5 volt para mapaikot niya yung yung tinatawag doon na flywheel sa loob ng makina. So ito nagsusupply po siya kaya meron po itong ito nakakabit po ito doon sa pinaka makina. Habang tumatakbo po yan, nagpo-produce po siya ng kuryente. So, yun po ang isa pagka tinanggal nyo yung isang connection sa battery at namatay ang inyong sasakyan. So, maaring may damage na po itong alternator. Pero wag po rin po kayo makasisiguro. Kailangan isure nyo, sukatin nyo. Kung meron kayong voltmeter, yung pinanggagalingan na supplier nito, ito dito, ayan, ito supplier. Yung isa, ilagay nyo dun sa positive, susukatin nyo ngayon. Na kailangan nga na ito ay makikita nyo dun sa voltmeter, 13.5 o 14.5. So pag wala pa rin kayo makita, ito ay nangangahulugang sira na po yan. So ito po ay gagawin ko at pakikita ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo kung ano po sira. Pangkalimitan po na nagiging sira nito, 100% yung IC niya po, yung kanyang regulator. So maaring yun, kasi diode po ang laman nun Maaring open na po yung diode niya na tinatawag. At isa pang para malaman nyo na sira na yung alternator nyo, doon po sa dashboard nyo, lumalabas po yung sign na battery. Minsan yung APS, kasi kaya lumalabas yung APS, nangangailangan ng malakas na kuryente. So lumalabas po siya. Ayan, pag lumalabas po yung mga yan, yung mga indikasyon na yan, yung mga engine check, nakikita nyo po na tsaka yung mga lumang, yung mga old school na tinatawag, yung mga pag-dim yung light nyo sa gabi o yung light mo sa loob ng sasakyan, pag-dim na nagtaka ka bakit medyo madilim. So, ang ibig sabihin, hindi na nakapagsusupply itong alternator ng kuryente papunta sa battery. So, maraming salamat po. Ito po ay aking gagawin at ipakikita ko po sa inyo kung ano po ang sira. Nung nakaraan po, i-share ko po sa inyo yung computer box ng Hyundai Accent. So ngayon, nagawa na po. Gumagawa rin po ako ng basta patungkol po sa electronic. Kay appliances yan, kay sa sasakyan yan, ginagawa po natin yan. So kung nais nyo po magpagawa, ang shop ko po ay narito po sa loob po ng South Green Height Village sa Muntinlupa. Meron po akong shop dito. Thank you po sa inyo.